Tinawag ka na ba ng mga tao bilang tunay na Tony Stark? Okay, mayroon kang mga daliri sa napakaraming magkaibang advanced na teknolohiya. Si Elon Musk, ang tunay na Tony Stark, ang taong maaaring bumili ng isang bansa, ngunit pinili niyang manirahan sa loob ng isang kahon na nagkakahalaga ng $50,000 bilang kanyang kastilyo. Nang nais ni Grimes, ang iyong kasosyo sa krimen, ng isang bagong kama dahil, ang lumang kama ay may butas, tinanggihan ito ni Musk. Wala kang bagong kama para sa iyo. Marahil ay sinabi niya na tumutunog higit na parang isang tirano ng kama kaysa isang taong mayaman sa teknolohiya. Ngunit hindi natin dapat ilarawan si Musk bilang isang sakim na sakop. May kakaibang gawi ang lalaki. Kaya niyang matulog sa isang kama na mas maganda pa ang mga nakaraang araw nito, ngunit hindi siya mahiyain pagdating sa paggastos sa kanyang bersyon ng kasiyahan. Ano ang kanyang definisyon ng isang masarap na oras? Itanong mo. Alamin natin sa video na ito paano niya ginugol ang kanyang pera. Si Elon Musk ay laging isang taong may malalaking pangarap at isa sa kanyang pinakamahihirap na hangarin ay ang pag-akolonya sa Marte. Mula nang siya ay unaying magkaroon ng kasikatan, malinaw na sinabi ni Musk na ang kanyang personal na misyon ay gawing multiplanetary ang tao. Itinatag niya ang SpaceX, ang kumpanya sa paggawa ng eroplano at sa espasyo na transportasyon na may eksaktong layuning ito. Naniniwala si Musk na kailangan ng tao ng isang plano sa oras ng pangangailangan kung sakali mang ang daigdig ay hindi na maaaring tirahan. At siya ay determinado na gawing katotohanan ng kanyang mga pangarap upang ipakita ang kanyang kahusayan sa pagnanakaw ng kanyang yaman para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ipinahayag ni Musk na handa siyang magbigay ng hindi maikakatanto sa paraan ng kanyang pagtulong sa kolonyalisasyon ng Marte. Sa totoo lang, inanunsyo niya noong 2021 na nais niyang mapunta ang kahit na gaano kalaking bahagi ng kanyang kahangahangang yamang na $225 billion sa proyektong ito. Pinahahalagahan ni Elon Musk na hindi sapat ang pera lamang para sa pagtatayo ng isang lungsod sa Marte at handa siyang magbigay ng kinakailangang pondo. Lampas sa aspeto pinansyal, ang kanyang pagmamahal sa kolonisasyon ng Marte ay umaabot sa pagsasanay ng kanyang oras at enerhiya sa pagsulong ng mahalagang teknolohiya at infrastruktura upang gawing realidad ang mga interplanetary travel. Ang SpaceX ang nangunguna sa pagpapaunlad ng reusable rockets tulad ng Falcon 9 at Falcon Heavy na nagbago ng pagsasaliksik sa kalawakan sa pamamagitan ng malaking pagbawas sa gastusin ng paglulunsad ng payload sa kalawakan. Subalit hindi ito ang hangganan ng mga ambisyon ni Musk. Ipinamahagi niya ang mga plano para sa Starship, isang spaceship na lubos na reusable na dinisenyo upang magdala ng tao at kargamento patungo sa Marte at iba pang mga destinasyon sa solar system. Ang Starship ay binuo bilang isang malaking spaceship na kayang magdala hanggang 100 katao at gagana bilang isang sustainable transportasyon sa pagitan ng Earth at Marte. Nahaharap sa pagsuspinetsyo at kritisismo ang dedikasyon ni Musk sa pagkolonisar ng Marte. May ilang nagsasabi na ang mga rekursos at pagsisikap ay nakatuon sa pagsolusyon ng mga problema sa Earth sa halip na paghahanap sa kolonisasyon sa interplanetarya. Gayunpaman, matibay na naniniwala si Musk na mahalaga para sa pangmatagalang kaligtasan ng sangkatauhan ang pagiging isang species multiplanetary. Nakikita niya ang Marte bilang isang potensyal na backup plan, isang bagong frontier kung saan maaaring tahakin ng tao ang landas ng tagumpay at patuloy na ebolusyon. Sa kanyang hangaring kolonisahin ang Marte, nagawa ni Musk na magbuwis ng malaki. Pinili niyang iwanan ang mga ari-ariang material, kasama na ang kanyang kahanga-hangang portfolio ng mga property upang magtuon sa kanyang misyon. Ang desisyon ni Musk na ipagbili ang kanyang mga property ng luho
ay nagbigay atensyon sa buong mundo. Noong 2012, nabili niya ang isang mansyon sa Bel Air, California na nagkakahalaga ng $17 milyong. Ang mansyon ay may mga mamahaling pasilidad tulad ng isang libreriyang may 2 palapag, isang opisina, isang solaryo, isang court ng tennis, 7 silid-tulugan at 10 banyo. Gayunpaman, noong 2020, nagulat si Musk sa pagsasabi na hindi na siya magkakaroon ng mga bahay pa, nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang mga kumpanya at iniwasang masabihang materialista. Ibinenta niya ang 7 ari-arian sa California na may kabuuang halagang $128 million at ngayon ay naninirahan sa isang mapagkumbaba ngunit inarkilang bahay sa halagang $50,000 sa Boca Chica, Texas. Kilala ang pagmamahal ni Elon Musk sa mga eksklusibong at bihirang sasakyan, ngunit ang isa sa mga highlight sa kanyang koleksyon ay ang submarine car mula sa pelikula ni James Bond. Noong 2013, kinagulat si Musk sa pagkuha ng Lotus Esprit mula sa pelikulang 007, ang espiya na nagmamahal sa akin sa isang aksyon sa halagang $920,000. Ang iconic na sasakyang ito ay naging simbolo ng kakaibang panlasa ni Musk at ng kanyang pagnanais na dalhin ang teknolohiyang panghinaharap sa kasalukuyan. Ang Lotus Esprit mula sa pelikula ay isang ganap na operational na submarine na kayang maglayag sa ilalim ng tubig. Ngunit may kakaibang katangian. Ang loob nito ay maaaring magkaroon ng tubig na nangangailangan sa piloto na depende sa isang tangke ng oksihen upang huminga. Nalungkot si Musk na hindi kayang mag-transform ang sasakyan tulad ng sa pelikula, na nagnanais na bigyan ito ng tunay na kakayahan sa pag-transform. Kaya't inihayag niya ang kanyang plano na i-upgrade ito gamit ang electric powertrain ng Tesla, nagpapakita ng kanyang determinasyon na lampasan ang limitasyon ng teknolohiya at gawing realidad ang pantasya. Bagaman hindi kasing drama ito tulad sa mga pelikula, ang pangitain ni Musk para sa hinaharap ng transportasyon ay maliwanag sa kanyang pagnanais na pagsamahin ang enerhiyang elektriko at ang mga kakayahan ng isang submarine car. Ang pagkakaroon ng submarine car ni James Bond para kay Musk ay higit pa sa simpleng mamahaling kaluwagan. Ito ay nagpapakita ng kanyang paghanga sa advanced na teknolohiya at kanyang pangangalaga sa pagpapalawak ng mga hangganan ng posible, na sa gayon ay iniingatan ng isang bahagi ng kasaysayan ng popular na kultura at mahika ng sine na umakit sa mga manonood sa loob ng dekada. Si Elon Musk ay maaring nagpasya na iwanan ang kanyang mga propertiya ng kaginhawaan, ngunit hindi niya binitiwan ang mga mararangyang accommodation sa kanyang luho sa paglalakbay. Pinili niya na magbiyahe ng may kaginhawahan na nag-e-enjoy ng paglalakbay sa kanyang pribadong eroplano, ang Gulfstream G650ER na tinatayang nagkakahalaga ng $70 million. Ang eroplanong ito na ultra-long range ay isa sa pinakamabilis, pinakamalaki at may pinakamalawak na saklaw sa buong mundo, na sumisimbolo sa tagumpay ni Musk at ang kanyang paghahanap ng kaginhawahan at kaginhawahan sa kanyang mga paglalakbay. Sa napakasiglong teknolohiya, marangyang interiors at mahusay na mga pasilidad, ang Gulfstream G650ER ay nag-aalok ng antas ng kaginhawaan at kasarinlan na walang katapat. Kahit na may mga pagsisikap siyang panatilihin ang kanyang privacy, nakakuha ng atensyon ang mga paglalakbay ni Musk sa pribadong eroplano, lalo na dahil sa tweets ni Jack Sweeney mula sa Orlando, Florida, na hindi sinasadyang naglalantad ng destinasyon ng bilyonaryo. Ang kuryosidad at spekulasyon tungkol sa mga pag-uugali sa paglalakbay ni Musk ay naging isang paksa ng malaking pampublikong interes. Upang protektahan ng kanyang privacy, sumunod si Musk sa isang programa ng Federal Aviation Administration na nagbibigay pahintulot na itago ang lokasyon ng mga pribadong eroplano
sa pamamagitan ng mga alternatibong mga identity code. Bagaman sa mga hakbang na ito, nakakapagbigay pa rin ng pananaw ang mga tweets ni Sweeney sa estilo ng buhay na jet setter ni Musk, bagaman may 24 oras na pagkapasahol. Ang pagpili ni Musk na lumipad sa kanyang pribadong eroplano ay nagpapakita ng kanyang paghahanap ng kahusayan at pagiging maliksi, kahit na sa kasalukuyan, mas alam na ng mundo ang tungkol sa kanyang mga takbo kaysa anong gusto niya. Bilang isang busy at visionary entrepreneur, pinahahalagahan niya ang kakayahan na maglakbay sa kanyang sariling oras at iwasan ang mga abala ng mga komersyal na flights. Ang paglalakbay sa pribadong eroplano ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na ma-maximize ang kanyang oras at panatiliin ang kontrol sa kanyang itinerary, na nagsisiguro na makakadalo siya sa mga importanteng pulong at event ng walang restrictions mula sa commercial flight schedules. Bagaman ang paglalakbay sa pribadong eroplano ay maaaring tingnan bilang isang luho para sa mga elite, para kay Musk, ito ay isang praktikal na pagpili na kasuwato ng kanyang ambisyosong lifestyle at pandaigdigang responsibilidad. Bilang CEO ng maraming kumpanya, ang madalas na paglalakbay ni Musk ay madalas na kinakailangan upang bantayan ang operasyon, makipagtagpo sa mga stakeholder at pagsusurihin ang mga bagong oportunidad. Ang kanyang pribadong eroplano ay isang mahalagang tool upang mapabilis ang kanyang pandaigdigang mga negosyo. Ang pagkahumaling ni Elon Musk sa mga pambihirang sasakyan at bihirang sasakyan ay lampas sa kanyang pagmamay-ari ng submarine car ni James Bond. Sa loob ng mga taon, inidevelop niya ang pagmamahal sa mga deluxing sasakyan na kasing kakaiba ng kanyang pangitain para sa kinabukasan. Isa sa mga pambihirang sasakyan sa kanyang koleksyon ay ang Ford Modelo T ng 1920, isang tunay na likhang otomotibo na nagrevolusyonay sa industriya ng sasakyan. Ang sasakyang vintage na ito ay nagpapakita ng paghanga ni Musk sa kasaysayan ng inhinyerya ng sasakyan at nagiging paalala ng mga mapagkumbaba nitong pinagmulan ng kasalukuyang sasakyan. Bukod sa mga klasikong sasakyan, may pagkahilig si Musk sa mga bihirang at piling sasakyan. Isang halimbawa nito ay ang Jaguar E-Type Serie 1 ng 1967, isang walang kasing gandang kilala sa elegante nitong disenyo at makapangyarihang performance. Ang sikat na sasakyang ito ay simbolo ng pagpapahalaga ni Musk sa sining ng sasakyan at sa kanyang pagnanasa na magkaroon ng sasakyan na nagbibigay ng kakaibang elegansya at estilo. Ngunit ang koleksyon ng sasakyan ni Musk ay hindi lamang hanggang sa mga klasiko at mga bihira. May pang-agaw siya sa mga modernong supercar kasama ang McLaren F1. Ang sasakyang ito ng mataas na performance na may eleganteng disenyo at kahangahangang bilis ay patotoo sa kanyang pagnanasa na maranasan ang kasiyahan ng pagmamaneho sa pinakamahusay. Ang McLaren F1 na may halahang nagkakahalaga ng $1 million noong bago pa lang ay nagpapakita ng handa ni Musk na mamuhunan sa mga sasakyan na naglalampas sa mga hangganan ng posibleng. Isa sa mga kasikatang sasakyang kaugnay ni Elon Musk ay ang kanyang sariling Tesla Roadster ng 2010. Ang sasakyaing elektriko na ito ay nagkaroon ng pandaigdigang pagkilala nang piliin ni Musk na ipadala ito sa espasyo bilang bahagi ng pagsubok ng Falcon Heavy ng SpaceX noong Pebrero ng 2018. Ang Tesla Roadster na may cherry red na katawan patuloy na umaandar sa paligid ng araw na nagpapakatao ng mga ambisyosong proyekto ni Musk at ang kanyang pangako sa pagsusulong ng sadyang transportasyon. Ang pagmamalasakit ni Musk sa deluxing mga sasakyan ay lumalampas sa simpleng pagmamay-ari. Siya ay lubos na nakikipag-ugnayan sa sektor ng sasakyan sa pamamagitan ng kanyang pamumuno sa Tesla, ang kumpanya ng elektrikong sasakyan na kanyang naitatag. Sa ilalim ng gabay ni Musk, naging synonymous ang Tesla sa pagiging yugto
at inirevolusyon ang pananaw tungkol sa mga sasakyang elektriko. Sa pamamagitan ng Tesla, ipinakita ni Musk ang kanyang determinasyon na paigtingin ang transisyon tungo sa tinataguyod na transportasyon at bawasan ang pandaigdigang dependensya sa fossil fuels. Ang kanyang pangitain ng isang hinaharap kung saan ang mga sasakyang elektriko ay magiging pamantayan ay nag-inspira sa iba pang mga tagagawa ng sasakyan na maglagak sa teknolohiya ng mga sasakyang elektriko. Nagbubukas ng daan para sa isang mas tinataguyod na industriya ng sasakyang demotor. Si Elon Musk ay hindi lamang kinikilala para sa kanyang revolusyonaryong mga inobasyon, kundi pati na rin para sa kanyang pangako sa pampamayanan. Bilang isa sa pinakamayaman sa mundo, nagbigay si Musk ng mga malalaking donasyon para sa iba't ibang mga mabubuting adhikain, nagpapakita ng kanyang kagustuhang magkaroon ng positibong epekto sa lipunan. Noong 2012, sumali si Musk sa mga kilalang philanthropists na sina Warren Buffett at Bill Gates sa pamamagitan ng pagsasalin ng Giving Pledge. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng dedikasyon ni Musk na ilaan ang karamihan ng kanyang yaman para sa mga mabubuting adhikain sa buong buhay. Isa sa kanyang mga tanyag na donasyong pang-philanthropy ay ang 10 milyong kontribusyon niya sa Future of Life Institute noong 2015. Ang organisasyong ito ay nagtuon sa pagtiyak na ang teknolohiyang artificial intelligence ay maunlad at magamit ng kapaki-pakinabang para sa tao. Itinatag ni Musk ang Musk Foundation, kanyang sariling foundation para sa kawanggawa, bilang suporta sa Future of Life Institute. Noong 2016, ibinahagi niya ang mga share ng Tesla na nagkakahalagang $255 milyon para sa nasabing inisyatibo na naglalayon na suportahan ang mga kawanggawa tulad ng pananaliksik sa renewable energy, edukasyon sa agham at pangkalusugang pediatric. Bagaman papupurihan ang kanyang mga pagsisikap sa philanthropy, may mga polemika na lumitaw tungkol sa kanyang mga donasyon, binigyang diin ng isang pagsasaliksik ng The Guardian noong 2019. Ang mga tanong ukol sa transparensya at posibleng conflicting interests ay sumulpot dahil sa mga donasyon sa mga institusyon na kaugnay sa pamilya ni Musk at mga pangyayari na pinansyalan ng foundation. Sa kabila ng mga kontrobersya, patuloy na sinusuportahan ni Elon Musk ang iba't ibang mga adhikain tulad ng ipinahiwatig ng kanyang mga kontribusyon sa Sierra Club noong 2018 bilang tugon sa mga kritisismo sa kanyang mga dating donasyong pangpolitika. Ang kanyang suportang panlipunan sa mga isyung pangkapaligiran ay nagsasaad ng kanyang pananaw sa isang tinataguyod na hinaharap at determinasyon na humarap sa mga pagbabagong buhay. Si Jeff Bezos, ang founder ng Amazon at isa sa pinakamayaman sa mundo, nakilala sa kanyang mga property investments at maririkit na mga pagpili sa transportasyon na nagpapakita ng kanyang malawak na yaman at natatanging estilo. Si Jeff Bezos ay hindi kuripot pagdating sa mga ari-arian. May-ari siya ng maraming mga marangyang property sa Estados Unidos at isa sa pinakatanyag ay ang mansyon ng Bezos na matatagpuan sa Medina, Washington. Mayroon itong higit sa 29,000 na talampakan at kamanghamanghang tanawin ng lawa ng Washington. Ang property na ito ay may mga marangyang pasilidad kasama na ang pribadong helipad at napakalaking greenhouse na tinatayang nagkakahalaga ng 165 milyon. Bukod sa mansyon, mayroon ding kahanga-hangang apartment si Bezos sa New York na matatagpuan sa sikat na 212 Fifth Avenue. May 3 palapag at tanawin ng mga lungsod. Ang apartment na ito na tinatayang nasa 80 milyon ay nag-aalok ng mataas na kalidad ng mga finishing at mga unang klasing pasilidad. Pagdating sa transportasyon, umaabot sa ibang antas ng luho si Bezos. Siya ay may-ari ng isa sa pinakamalalim at marangyang pribadong eroplano sa buong mundo, ang Gulfstream G650ER.
na may kakayahang umabot sa bilis na hanggang sa Mach 0.925 at may halagang lumampas sa 7,500 nautical miles. Ang makabagong sasakyang lupa na ito ay nagbibigay daan sa mga paglalakbay sa buong mundo na may kaginhawaan at estilo na walang kapantay sa halagang $60 milyon. Ngunit hindi limitado dito ang mga kasayahan ni Bezos. Sa mga nagdaang taon, ito ay nagtuon ng pansin sa huling hangganan, ang kalawakan. Si Bezos, ang tagapagtatag ng Blue Origin, isang pribadong kumpanya sa aerospace, ay nagsusumikap upang gawing abot-kaya para sa lahat ang paglalakbay sa kalawakan. Sa pamamagitan nito, siya ay naglaan ng bilyon-bilyon para sa pagpapaunlad ng mga rocket at reusable spacecrafts na layuning lumikha ng kinabukasan kung saan milyon-milyon ang maaaring mabuhay at magtrabaho sa kalawakan, kasama na ang layunin na kolonisahin ang buwan. Sa kanyang ambisyosong mga plano para sa pagsasaliksik sa espasyo, pinalalawak ni Bezos ang mga limitasyon ng posibilidad. Kinikilala si Warren Buffett, isang lehendaryong mangangalakal at pilantropo para sa kanyang kasipagan. Bagaman may malaking kayamanan, nananatiling simple ang kanyang pamumuhay at commitment sa pag-aalay. Kilala si Buffett para sa kanyang lehendaryong kasipagan, pinili ang mabuhay ng simple at hindi mapansin, nananatili sa parehong bahay sa Omaha, Nebraska, binili noong 1958 para sa $31,500. Ang 570 square foot na bahay ay naging sagisag ng kanyang kababaang loob. Nagpapakita hindi lamang sa kanyang tirahan, kundi pati na rin sa simpleng mga hilig at praktikal na gastusin. Bagaman may bilyon-bilyon, madalas na makikita si Buffett sa McDonald's para sa almusal, naglalaan ng hindi hihigit sa $3.17 bawat pagkain. Ang simpleng gawin na ito ay nagpapakita ng kanyang paniniwala sa wastong paggastos ng pera, kung saan ang labis na kaluhuan ay hindi garantiya ng kaligayahan. Ang kanyang pangako sa pilantropiyang nakapanghahikayat. Isa sa mga nagpaunlad ng pagnanais na alay. Nangako si Buffett na mag-ambag ng higit sa 99% ng kanyang yaman sa panahon ng kanyang buhay, tapat na tumutupad sa kanyang salita. Mula noong 2006, nag-ambag na siya ng bilyon-bilyon ng dolyar sa iba't ibang mga institusyon ng kagandahang loob at organisasyon ng pilantropiya. Ang kanyang pinakamalaking donasyon na nagkakahalaga ng kabigha-bighaning 37 bilyon ay ibinigay sa anyo ng mga aksyon ng Berkshire Hathaway na may malalim na epekto sa lipunan at nagpapakinabang sa maraming tao at komunidad. Bukod sa kanyang kontribusyon sa pinansya, aktibo si Buffett sa mga inisyatiba ng pilantropiya, nagiging counselor sa Bill and Melinda Gates Foundation kasama ang kanyang mga matalik na kaibigan na sina Bill at Melinda Gates. Ang kanyang dedikasyon sa pilantropiya ay nagsilbing inspirasyon sa iba pang bilyonaryo na nagtutulak sa positibong epekto ng pagbabago. Si Bezos, Buffett at Musk ay mga halimbawa ng kung paano ang mayaman ay maaaring pumili kung paano mamuhay at magkaroon ng positibong epekto sa mundo. Nagpapakita ng iba't ibang mga pagpipilian at halaga sa mga pinakamayaman sa planeta. Ang inobatibong platform ng kumpanya ay nagbibigay daan sa mga tagagamit na makahanap ng impormasyon tungkol sa mga kumpanya, restauran at iba pang lokal na serbisyo na nagiging isang mahalagang mapagkukunan sa digital na panahon. Ang tagumpay ng Zip2 ay nakakuha ng pansin ng tagagawa ng mga computer na compact na kinilala ang potensyal sa pagnenegosyo ni Musk. Noong 1999, ang Compaq ay bumili ng Zip2 para higit sa $340 million, isang tagumpay na napakalaki para kay Musk sa kanyang 27 taon ng edad. Ang pag-akma na ito ay naging sanhi upang maging isang multimilyonaryo si Musk at maghanda ng entablado para sa kanyang mga hinaharap na pangangalakal. Sa pagbenta ng Zip2, inilito ni Musk ang kanyang atensyon sa mundo ng mga online na pagbabayad.
Noong parehong taon na iyon, siya'y naging kapagtatag ng X, isang kumpanya na batay sa internet na may layuning baguhin ang paraan kung paano ginagawa ng mga tao ang kanilang online na transaksyon pinansyal. Inaalok ng X ang isang plataporma para sa mga digital na transaksyon na nagpapadali ng paglilipat ng pondo sa elektronikong paraan para sa mga gumagamit. May malawak na pangarap si Musk para sa X at naglagay ng milyon-milyong dolyar mula sa kanyang kita sa Zip2 sa kumpanya. Bagamat may mga agam-agam sa simula mula sa mga mamumuhunan ukol sa kakayahan ni Musk na manguna sa kumpanya bilang CEO, dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan sa industriya ng pananalapi, ang kanyang determinasyon at kaibang pag-iisip ang nag-udyok sa X patungo sa hinaharap. Noong Marso 2000, nag-ugnay ang X sa kanyang malapit na kalabang Confinity na humantong sa paglitaw ng PayPal. Ang bagong itinatag na kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Musk bilang CEO ay may layuning putulin ang tradisyonal na sistema ng bangko at mag-alok ng isang mabilis at ligtas na plataporma para sa mga online na pagbabayad. Sa kabila ng mga kritisismo at ugnayan sa simula, ang pamumuno ni Musk at mga pasya niyang pangmalakasan ang nagtulak sa PayPal patungo sa tagumpay. Ang popularidad ng plataporma ay mabilis na lumago na nakapag-akit ng higit sa 200,000 bagong kliyente sa loob lamang ng isang buwan. Ang pamumuhunan ni Musk sa kumpanya ay nagbunga at naging isa ang PayPal sa mga pinakamatagumpay na kumpanya sa kanyang industriya. Noong 2002, kinilala ng eBay ang potensyal ng PayPal at binili ang kumpanya para sa mga halos $1.5 billion sa mga stock na nagpatibay sa tagumpay sa pinansyal ni Musk. Sa matagumpay na pagbili ng PayPal na nagresulta ng halos 180 milyon, pagkatapos ng buwis na kita, nakuha niya ang kinakailangang kapital upang ipagpatuloy ang kanyang mga susunod na pangangalakal at magpatuloy sa kanyang paglalakbay bilang negosyante. Inaasam-asam ni Elon Musk ang higit pang malalaking pangangalakal na naglalayong baguhin ang mga aeroespasyal at otomotibong industriya. Sa SpaceX at sa Tesla, hinahangad niya ang lampas sa mga limitasyon ng kaya at lumikha ng isang matatag na hinaharap para sa sangkatauhan. Itinatag ni Musk ang SpaceX noong 2002 na may mahigit na $100 million na unang paglagak. Ginawa siyang CEO at punong inhinyero ng kumpanya. Harapin ang iba't ibang hamon noong mga unang taon, tulad ng mga hindi matagumpay na pagsisimula at mga suliranin sa pinansya na halos nagdala sa kumpanya sa bangkarote. Ang determinasyon at pananampalataya ni Musk sa misyon ng SpaceX ang nagpatuloy rito. Noong 2008, ang kumpanya ay nakamit ang isang mahalagang yugto sa pagkakasunduan kasaysayan na nagkakahalaga ng $1. 6 bilyon upang magbigay ng mga misyon ng pagpuksa sa karga para sa International Space Station mula sa NASA, ginawang unang pribadong kumpanya na magpadala ng mga astronauta sa ISS gamit ang isang raketa na likidong propellant na binuo ng pribado upang makamit ang orbita. Sa pangunguna ni Musk, patuloy na nagsusulong at nagsusuko ang SpaceX sa mga hangganan ng pagsasaliksik sa kalawakan. Sa pagbuo ng raketa Falcon 9, na naging halimbawa para sa mga pagsisimula ng mga satellite sa orbita, nagkaroon din ang SpaceX ng mga malalim na pag-unlad sa pagsasauli ng mga raketa, matagumpay na naglalabas at nagmumula sa unang yugto ng kanilang mga raketa na nakapagpababa sa mga gastos ng mga paglalakbay sa kalawakan. Kasabay ng epekto ng SpaceX sa industriya ng aerospasyo, itinuon din ni Musk ang kanyang pansin sa mundo ng transportasyong automotibo. Noong 2003, ininvestihan niya ng higit sa $6 million ang Tesla Motors, isang kumpanya na nakatutok sa pagbuo ng mga sasakyang elektriko na may mataas na performance.
Sumama si Musk sa mga orihinal na mga tagapagtatag sina Martin Eberhard at Mark Tarpenning na naging pangulo ng kumpanya. Sa kanyang pamumuno nakatuon ng Tesla sa misyon na mapabilis ang transisyon ng mundo patungo sa hayag na transportasyon. Harapin ang mga hamon tulad ng pag-aalinlangan sa kaangkupan ng mga sasakyang elektriko at kakulangan ng infrastruktura sa pagpapaluad. Si Musk na walang tigil na nag-iisip ng mga bagong bagay at nakatalaga sa kagalingan ng mga VE, pinaigting ang Tesla patungo sa harap. Noong 2008, inilunsad ng Tesla ang Tesla Roadster, ang unang sasakyang pang-espesyal na hatawan na elektriko sa mundo, na ipinakita ang potensyal ng mga sasakyang elektriko sa kanilang kahangahangang autonomiya at pagpapabilis. Sa kabila ng mataas na presyo, nakakuha ng atensyon ng Roadster, nagbukas ng landas para sa tagumpay sa hinaharap ng Tesla. No taon 2012, nagkaroon ng mahalagang yugto ang Tesla sa paglulunsad ng Model S, isang marangyang sasakyang elektriko na tinangkilik dahil sa kanyang autonomiya, performance at elegante design. Pinatibay ng modelo na ito ang posisyon ng Tesla bilang pangunahing pinuno sa merkado ng VE. Ang mga sumunod na modelo tulad ng Model 3 at Model Y ay naglalayong gawing mas abot-kaya ang mga sasakyang elektriko sa mas malawak na publiko. Ang tagumpay ng Tesla sa merkado ng VE ay kahanga-hanga, nagiging patnubay sa state-of-the-art na teknolohiya, sustainabling transportasyon at pagbabago, dala ang isang market capitalization na humigit kumulang 948 billion. Naging isa na ang Tesla sa pinakamahalagang mga kumpanya sa mundo. Pinagkakapurihan si entrepreneur Elon Musk sa pagtawid ng mga limitasyon at pagbabago, anupat iniimpluwensyahan niya ang mga tradisyonal na industriya. Maliban sa SpaceX at Tesla, siya ay nagsimula ng mga negosyo tulad ng The Boring Company, Neuralink at kamakailan ay bumili ng Twitter. Pinatatag ang kanyang posisyon bilang isang tagapagmasid. Itinatag noong 2016, ang The Boring Company ay naglalayong solusyonan ang mga isyu sa trapiko sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga transportasyon system sa pamamagitan ng mga ilalim na linya sa lupa. Ang kanilang layunin ay lumikha ng isang network ng mga epektibong at sustainableng mga linya ng ilalim upang gumaan ang mga trapiko sa lungsod. Ang highlight ay ang proyektong Las Vegas Loop na nagbibigay daan sa mabilis na paggalaw ng mga elektrikong sasakyan sa ilalim ng lupa, nagpapakita ng potensyal na pagbabago ni Musk. Habang binabago ng The Boring Company ang transportasyon, ang Neuralink na itinatag din noong 2016 ay naglalayong mag-develop ng mga implantable na interfaces ng utak-makina upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga taong may kapansanan. Ang kumpanya ay umaasam na magtayo ng symbiotikong koneksyon sa pagitan ng tao at AI sa pamamagitan ng mga advanced na teknolohiya tulad ng artificial intelligence at sensors. Ang pagsasalansan sa medisina at pagpapalakas ng mga kakayahan ng tao ay lubos na nag-uudyok ng interes. Ang pagbili ni Musk sa Twitter noong 2022 para sa $44 billion ay nagpapatibay ng kanyang presensya sa larangan ng social media. Bilang may-ari na ng sikat na medium ng komunikasyon, pinalawak ni Musk ang kanyang impluensya online. Ang simula ni Musk bilang may-ari ay nabatbat ng isang mapanganib na galaw sa pagsibak sa Chief Executive Officer at mga pinuno ng pinansya matapos ang pagbili ng kumpanya. Mula noon, sinasabing nagtanggal siya ng isang mahalagang bahagi ng koponan ng kumpanya ng social media. Ang Twitter, kilala sa pagiging bahagi ng pampublikong diskurso, kumikita sa pamamagitan ng advertising at pagsasanla ng datos ng mga gumagamit sa mga kumpanya.
Ang pagmamay-ari ni Musk sa Twitter ay nagbibigay sa kanya ng kontrol sa isang makapangyarihang kasangkapan ng komunikasyon, nagbibigay sa kanya ng plataporma upang ihayag ang kanyang mga opinyon at impluwensyahin ang opinyon ng publiko. Maliban sa kanyang mga proyekto sa The Boring Company, Neuralink at Twitter, ang paglahok ni Musk sa mundo ng cryptocurrency ay labis na pinapansin. Ang kanyang mga pahayag at pag-endorso sa mga social media platforms, lalo na sa Twitter, ay may malaking epekto sa mga merkado ng cryptocurrency. Ang suporta ni Musk sa Bitcoin at ang investment ng Tesla sa digital na pera ay nagdulot ng pagtaas ng halaga nito. Gayunpaman, ang kanyang mga tweet ay nagdulot din ng volatile na impluensiya sa mga cryptocurrency na nagdulot ng pag-oscillate ng kanilang mga presyo bilang tugon sa kanyang mga pahayag. Ang pangkalahatang epekto ni Musk sa mundo ay hindi masusukat. Ang kanyang mga pagtatangkang sa teknolohiya at inovasyon ay hindi lamang nagbagong anyo ng mga industriya, kundi nagbigay ng inspirasyon din sa isang bagong henerasyon ng mga negosyante at innovators. Ang walang pagod na paghahanap ni Musk ng ambisyosong mga layunin, ang kanyang pagiging handa na magtaya at ang kanyang kakayahan na makagulo sa mga tradisyonal na industriya ay nagpapahalaga sa kanya bilang isang huwaran para sa mga nagnanais maging negosyante sa buong mundo. Ang pangitain ni Musk para sa isang maalwan kinabukasan, ang kanyang mga pagsisikap na mapalakas ang pagtuklas sa kalawakan at ang kanyang pangako na baguhin ang transportasyon ay nagdulot ng pambansang diskusyon at tinalo ang hangganan ng posibleng. Ang kanyang mga kumpanya ay naging simbolo ng inovasyon at binago ang buong mga industriya. Bukod sa kanyang mga negosyo, ang impluensya ni Musk sa popular na kultura at pampubliko na pakikipag-usap ay hindi maikakaila. Ang kanyang aktibong pagiging present sa social media, lalo na sa Twitter, ay nagbigay daan sa kanya na makipag-ugnayan diretsyo sa milyon-milyong tagasunod at mamulat sa pampublikong opinyon patungkol sa iba't ibang usapin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-click ang card na ipinapakita sa inyong screen ngayon upang manood pa ng iba pang mga video.